Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mga kasama, sa bawat kwento ng buhay, narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isa na namang aklat ng puso at damdamin. Sinasabi nilang ang katotohanan ay parang bituin sa kalangitan. Laging nariyan, kahit pa tinatakpan ng makakapal na ulap. Ngunit paano kung ang ulap ay gawa sa kasinungalingan at kapangyarihan? Kakayanin ba ng liwanag ng isang munting bituin na pasinagin ang pinakamatinding dilim? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Bituin sa unang kabanata na pinamagatang Ang Sigaw ng Isang Munting Puso. Sa isang malayong kaharian, Tatay, mayroon din bang mga bituin na kasing liwanag ng mga nandito sa atin? Ang tanong na yon ay binitiwan ni Bituin habang ang kanyang ulo ay nakahimlay sa dibdib ng kanyang ama. Sa kanilang maliit na barong-barong sa Barangay Mapayapa, ang kwentuhan bago matulog ay isang ritual na hindi nila maaring palampasin. Si Ambrosio o Ambos sa kanyang anak ay marahang hinaplos ang buhok ni Bituin. "Aba, oo naman anak," sagot ni Ambo. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Ang mga bituin, kahit nasaan ka man sa mundo, iisa lang ang kanilang trabaho, ang magbigay ng liwanag at pag-asa sa gitna ng dilim. Tandaan mo iyan, bituin ko. Para kay Bituin, ang kanyang tatay Ambo, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Isa lamang siyang hamak na janitor sa Del Mundo Tower, isang nagtataasang gusali na tila ba'y kayang abutin ng mga bituin. Ngunit sa mga kwento niya, nagiging hari siya, isang pantas, isang bayani. Ang mga kamay ng kanyang ama ay magaspang dahil sa pagod at pagkayod. Ngunit para kay Bituin, ang mga kamay na yon ang pinakamalambot na unan at pinakamatibay na sandalan. Ipinikit ni Bituin ang kanyang mga mata, ninanamnamang payapang sandali. Ito ang kanyang mundo. Isang amang mapagmahal, isang maliit, ngunit masayang tahanan. At mga pangarap na kasing lawak ng kalangitan. Wala na siyang mahihiling pa, ngunit ang kapayapaan ay marupok. Isang malakas at marahas na kalabog sa kanilang pintuan ang biglang bumasag sa kanilang katahimikan. Napabalikwas ng bangon si Bituin. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Nagkatinginan sila ng kanyang ama. Ang pagtataka ay mabilis na napalitan ng takot sa mga mata nito. "Sino yan?" mahinang tanong ni Ambo. Ang sagot ay isa pang mas malakas na kalabog na tila ba'y babasagin na ang manipis nilang pinto. "Pulis ito! Buksan ninyo ang pinto!" Napatayo si Ambo, mabilis na inilagay si Bituin sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging panangga. Nang buksan niya ang pinto, 2 unipormadong pulis ang walang paalam na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga mata ay malamig na tila ba'y hindi nakikita ang takot ng isang bata. "Ambrosio magdiwang?" tanong ng isa sa mga pulis. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Ako nga po. Bakit po?" Nanginginig na sagot ni Ambo. "Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw." Gumuho ang mundo ni Bituin. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Pagnanakaw? Ang kanyang tatay? Ang taong nagturo sa kanya na mas mahalaga ang isang malinis na pangalan kaysa sa lahat ng ginto sa mundo? Imposible. Nagkakamali po kayo. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Sigaw ni Bituin. Humakbang pasulong. Ngunit pinigilan siya ng braso ng kanyang ama. "Bituin, huwag kang lalapit." Pakiusap ni Ambo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Walang awa siyang pinusasan. Ang tunog ng pag-click ng bakal ay parang isang kidlat na bumaon sa puso ni Bituin. Nakita niya ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata ng kanyang ama habang ito ay kinakaladkad palabas ng kanilang tahanan. Wala siyang nagawa kundi ang mapaluhod sa sahig. Ang kanyang mga hikbi
ay humahalo sa alikabok habang pinapanood ang pinakamamahal niyang bayani na tinangay ng dilim. Ang sumunod na araw ay isang bangungot sa isang maliit at siksikang korte. Nakaupo si Bituin sa pinakalikurang bangko. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa harapan, nakatayo ang kanyang tatay Ambo, nakayuko. Tila ba'y pinapasa ng lahat ng kasalanan sa mundo. Isang abogadong naka-Amerikana ang nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay matatalas at puno ng paratang. Ipinipinta niya ang kanyang ama bilang isang masamang tao, isang magnanakaw na sinira ang tiwala ng kanyang mga amo, ang pamilyang Del Mundo. At dahil dito, Your Honor, hinihiling ng prosekusyon na magtakda ng piyansang nagkakahalaga ng ₱250,000 para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. ₱250,000. Ang halagang yun ay parang isang suntok sa sikmura ni Bituin. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Kahit isanla pa nila ang kanilang barong-barong at kaluluwa, hindi nila yon mabubuo. Isa itong hatol. Kinukulong na nila ang kanyang ama kahit hindi pa napatutunayan ang kasalanan. Mr. Magdiwang, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay malalim at nakakapanginig. Mayroon ka bang abogado? Umiling lang si Ambo. Isang mabagal at talunang pag-iling. Sa kilos na yon, naramdaman ni Bituin na sumuko na ang kanyang ama. Na tinanggap na nito ang kanyang kapalaran. Hindi maari. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang munting dibdib. Isang apoy na binuo ng pagmamahal, ng galit at ng desperasyon. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang mabulok sa kulungan ang kanyang ama para sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Sa isang iglap, tumayo siya. Ang pagtayo niya ay gumawa ng ingay sa katahimikan ng korte. Lahat ng mga mata ay napalingon sa kanya. Ang hukom, ang piskal, ang mga gwardiya, at ang kanyang ama nagulat na gulat. May nais ka bang sabihin, bata? Tanong ng hukom, bahagyang nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Bituin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang tinig, nang ito ay lumabas, ay buo at hindi natitinag. Ako po, deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ako po ang magiging abogado ng tatay ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang lahat ay natigilan, napako sa kanilang kinauupuan. Sa pinakalikurang bahagi ng silid, isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit ang nakaupo. Kanina pa siya tahimik na nagmamasid. Hindi niya inaasahan ang ganitong eksena. Itinaas niya ang kanyang kilay, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-usisa. Sa kanyang mga mata, nasanay nang makakita ng drama at kasinungalingan, may kakaibang kislap sa tapang ng batang yon. Siya si Dante Makisig, at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang natutulog na interes. Sa bawat kaso may dalawang panig, ang panig ng katotohanan at ang panig ng mas magaling na abogado. Para kay Dante Makisig, matagal na niyang pinili ang pangalawa. Dahil sa mundong kanyang ginagalawan, ang hustisya ay hindi natatagpuan sa korte. Ito ay pinapanalunan. Ngunit paano kung ang isang kaso ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa kaluluwa? Pakinggan natin ang ikalawang kabanata. Ang abogadong pagod na ang puso. Panalo na naman tayo, Attorney Makisig. You are a genius! Ang boses ng kanyang kliyente, isang mayamang negosyante na may kasong tax evasion, ay matamis sa pandinig ng iba, ngunit para kay Dante, isa lamang itong ingay na paulit-ulit na niyang naririnig. Tumango lamang siya, isang maliit at formal na pagngiti ang ipinakita niya habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Sa loob ng korte,
Isa siyang Diyos, isang manunulid ng salita, isang arkitekto ng duda. Ngunit pagkatapos ng lahat, kapag ang mga kamera ay nawala na at ang palakpakan ay humina na, ang natitira na lamang ay ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Ang kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati ay isang testamento sa kanyang tagumpay. Malawak, malinis, at malamig. Gawa sa salamin at bakal. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang buong syudad, isang dagat ng mga ilaw. Bawat isa ay kumakatawan sa isang pangarap o isang trahedya. At mula sa kanyang toreng garing, pinapanood niya ang lahat ng ito nang walang nararamdaman. Pagod na ang puso niya. Pagod na itong maniwala. Pagod na itong masaktan. Para takasan ang sarili, nagtungo siya sa isang mamahaling bar sa ibaba ng kanyang opisina. Umupo siya sa sulok, gaya ng dati, at umorder ng pinakamahal na whiskey. Dito, ang mga tao ay abala sa kanilang sariling mga kasinungalingan. Walang nangingialam. Perpekto. Habang marahan niyang iniikot ang yelo sa kanyang baso, napako ang kanyang tingin sa malaking telebisyon na nakasabit sa pader. Isang breaking news. At sa gitna ng screen, ang mukha ng isang batang babae. Payat. May malalaking mga mata na puno ng determinasyon at buhok na nakatirintas. Ang batang nasa korte kanina. Isang eksena na hindi malilimutan sa Manila City Hall kaninang umaga. Sabi ng news anchor, ng isang 13 anyos na batang babae, si Bituin Di Makulangan, ang buong tapang na tumayo at idineklara sa harap ng korte na siya ang magiging abogado ng kanyang amang akusado sa pagnanakaw. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Isang malaking sarswela, bulong niya sa sarili, sabay lagok ng kanyang alak. Isa na namang kwento na huhugot sa emosyon ng publiko, pagpipiestahan ng media sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay malilimutan din. Ilang beses na ba niyang nakita ang ganitong drama? Ngunit habang ipinapakita ang video ng pagsigaw ng bata, ako po ang magiging abogado ng tatay ko. May kung anong kumirot sa dibdib ni Dante. Ang tapang sa mga mata ng bata. Ang desperasyon. Pamilyar iyon. Bigla, ang ingay ng bar ay nawala. Napalitan ito ng isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Isang alaalang may amoy ng kusot at barnis. Isang marusing na bahay na gawa sa kahoy. Ang tunog ng malakas na pagkatok sa pinto. Ang kanyang ama, isang karpintero na may mga kamay na kasing gaspang ng balat ng puno, ay kinaladkad palabas. May posas din. May mga luhang tumutulo sa mata ng kanyang ina. At siya, isang batang lalaki na nakatago sa ilalim ng mesa, nanginginig sa takot. Walang magawa, kundi ang panoorin ang pagguho ng kanilang mundo dahil sa isang kasalanang kailanman ay hindi napatunayan. Sir, okay lang po kayo? Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw. Ang bartender ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Doon niya napansin na ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa baso. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti na. I'm fine. Mabilis niyang sagot. Ang boses ay mas malamig kaysa sa yelo sa kanyang inumin. Mabilis niyang inubos ang alak, iniwan ang bayad sa mesa, at walang lingong likod na umalis. Kailangan niyang bumalik sa kanyang opisina, sa kanyang santuwaryo, sa lugar kung saan kontrolado niya ang lahat. Pagdating niya sa kanyang palapag, sinalubong siya ng kanyang sekretaryang si Lyra. Good evening, attorney. May bisita po kayo. Kanina pa po naghihintay. Kumunot ang noo ni Dante. Wala siyang inaasahang kliyente. Sino no? Isang bata po, sir. Bituin Di Makulangan daw po ang pangalan. Natigilan si Dante. Ang bata. Ang batang mula sa balita. Ang batang gumising sa kanyang mga demonyo. Paano? Sabi ko po ay wala na kayong appointment, pero ayaw pong umalis. Hindi raw po siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap.
Isang iritasyon ang gumapang sa sistema ni Dante. Anong klase ng katigasan ng ulo ito? Mula sa kanyang kinatatayuan, sa likod ng salaming pader ng kanyang opisina, kitang-kita niya ang silid-hintayan. At doon, sa isang malaking upuan na tila ba'y lalamunin na siya sa kaliitan, nakaupo ang bata. Mag-isa, tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga tuhod, ang kanyang likod ay tuwid. Hindi siya mukhang pagod, hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang isang sundalong naghihintay ng utos. Napabuntong hininga si Dante, isang hiningang puno ng pagod at inis. Hindi niya kailangan ito. Hindi niya kailangan ng paalala ng kanyang nakaraan. Hindi niya kailangan ng isang kasong walang pag-asang manalo. Lumingon siya kay Lyra. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Sabihin mo, utos niya. Ang boses ay malamig at pinal. Sarado na kami. Ang pag-asa ay parang isang kandila sa gitna ng bagyo. Madaling patayin ng isang ihip ng hangin, ngunit habang ito'y nagliliyab, gaano man kaliit, kaya nitong bigyan ng liwanag ang pinakamadilim na landas. Para kay Bituin, ang kandilang yon ay ang tanging bagay na hindi niya hahayaang mamatay. Ito ang 3 kabanata, isang kahon ng musika, isang dangkal na pag-asa. Sarado na kami. Ang mga salita ng sekretarya ay magalang, ngunit para kay Bituin, ang mga ito ay kasing tulis ng bubog. Tumagos ang mga ito sa manipis niyang damit, sa kanyang balat, at nag-iwan ng kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya umimik. Hindi siya umiyak. Tumango lamang siya at ngumiti ng bahagya. Isang nangiti na nagsasabing, "Naiintindihan ko, pero hindi ako aalis." At hindi nga siya umalis. Umupo siya ng diretso sa malambot na upuan sa silid-hintayan. Ang lugar ay napakalaki at napakalamig. Ang sahig ay kasing kinis ng salamin. At ang mga pader ay pinalamutian ng mga diploma at sertipiko na hindi niya maintindihan. Mula sa malaking bintana, nakikita niya ang unti-unting pagkain ng dilim sa lungsod na napapalitan ng libu-libong kumikinang na ilaw. Ang bawat ilaw ay isang bintana, at sa likod ng bawat bintana ay may mga pamilyang magkakasama, ligtas, masaya. Samantalang ang kanyang tatay ay nag-iisa sa isang malamig na selda. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang sekretarya ay matagal nang umuwi. Ang mga ilaw sa ibang palapag ng gusali ay nagsimula ng mamatay. Ngunit si Bituin ay nanatili. Hawak niya sa kanyang kandungan ang isang maliit at lumang notebook. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak dito na tila ba ito ang kanyang tanging sandata. Hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina sa dulo ng pasilyo. Lumabas ang lalaking nakita niya sa korte, si Attorney Dante Makisig. Mas matangkad siya sa malapitan. Ang kanyang damit ay walang gusot, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Pero ang kanyang mga mata, mukha itong pagod. Mas pagod pa kaysa sa mga mata ng kanyang tatay pagkatapos ng 1 linggong trabaho. At nang tumingin ito sa kanya, naramdaman ni Bituin ang lamig. "Hindi ka pa ba umuuwi, bata?" Tanong ni Dante. Ang boses niya ay walang pasensya. Tumayo si Bituin. Sa harap ng abogado, lalo siyang naging maliit. Ngunit tiningala niya ito, mata sa mata. "Hindi po. Kailangan ko po kayong makausap." Nagbuntong hininga si Dante, isang tunog ng matinding iritasyon. "Pakinggan mo ako. Wala akong panahon para dito. Hindi ako tumatanggap ng mga kasong pro bono. Wala kang pambayad sa serbisyo ko at higit sa lahat, talo na ang kaso ng tatay mo. Umuwi ka na." Ang bawat salita ay isang sampal, isang tulak palayo. Inaasahan na ni Bituin ito, ngunit masakit pa rin pala. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. "Hindi po ako naparito para magmakaawa," sagot niya. Ang kanyang boses ay maliit, ngunit matatag. "Naparito po ako dahil may mga bagay sa kaso na hindi tama.
Bahagyang tinaasan ng kilay ni Dante. Talaga? At ano naman ang alam ng isang bata na tulad mo sa batas? Hindi siya natinag. Binuksan niya ang kanyang notebook. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit itinuro niya ang kanyang mga isinulat. Yung security guard po, sabi niya sa testimonya, nakita niya ang tatay ko malapit sa opisina ni Mr. Del Mundo. Pero hindi niya sinabing nakita niya itong pumasok sa loob. Pangalawa po, hating gabi na raw po nawala yung gamit. Pero kinaumagahan na po ipinablotter. Bakit po naghintay sila ng ganoon katagal? Kung importante po yon. Nagsalita si Bituin ng tuloy-tuloy. Ang kanyang mga salita ay hindi galing sa isang dekalibreng abogado, kundi sa isang anak na pinag-aralan ng bawat detalye para iligtas ang kanyang ama. Si Dante ay nakikinig lamang. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Ngunit hindi na siya nagsalita para putulin ito. At ang pinagtataka ko po, attorney, pagpapatuloy ni Bituin. At dito, tiningnan niya si Dante ng may buong katapatan. Bakit po isang music box lang? Sabi po sa balita, napakayaman ng mga Del Mundo. Kung magnanakaw po ang tatay ko, bakit isang luma at mumurahing music box lang po ang kukunin niya? Bakit po yun ang pilit nilang ipinaglalaban na ninakaw, na para bang iyon na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo? Iyon ang tanong na bumabagabag sa isip niya mula pa noong una. Isang tanong na hindi masagot ng lohika. Natahimik si Dante. Sa isang iglap, nakita ni Bituin ang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Tila ba ang tanong niya ay hindi lamang isang tanong, kundi isang susi na nagbukas ng isang nakasaradong pinto sa isipan ng abogado. Hindi ko po kailangan ng awa ninyo, Attorney Makisig, sabi ni Bituin, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay buo na at walang bahid ng panginginig. Kailangan po ng tatay ko ng hustisya. At alam ko pong may mali sa kwento nila. Tulungan niyo po akong ilabas ang katotohanan. Ang mga salitang awa at hustisya ay tila may ibang epekto kay Dante. Napaiwas ito ng tingin. Ang kanyang panga ay bahagyang tumigas. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng siyudad sa labas ng bintana, na tila ba may hinahanap o inaalala. Nang muli siyang humarap kay Bituin, ang lamig sa kanyang mga mata ay nabawasan, napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi siya nangako, hindi siya tumango, hindi siya ngumiti. Pag-aaralan ko, sabi lang niya, ang boses ay magaspang. Ibinigay niya kay Bituin ang isang calling card. Umuwi ka na, gabi na. Iyon lang, tumalikod na siya at pumasok muli sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng walang paalam. Naiwan si Bituin na nakatayo, hawak ang maliit na piraso ng karton. Hindi ito isang oo, pero hindi rin ito isang hindi. Isa itong siwang. Isang siwang ng liwanag sa isang napakakapal na pader. At para sa kanya, sapat na yon. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, hindi alam ni Bituin na sa loob ng opisinang iniwan niya, si Dante Makisig ay nakatayo sa tabi ng kanyang bintana. Pinapanood ang kanyang maliit na anyo na nawawala sa karamihan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Pare, si Dante ito, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Kailangan ko ng pabor. Pakikuha mo naman ako ng kopya ng lahat ng file sa kaso ng isang Ambrosio Magdiwang. O, yung sa Del Mundo Tower, mayroon akong kutob na hindi lang ito isang simpleng kaso ng pagnanakaw. Kapag ang isang maliit na tao ay naglakas loob na kalabanin ng isang higante, hindi ito tinatawag na kabaliwan. Ito ay tinatawag na digmaan. Isang digmaan kung saan ang tanging sandata ay katotohanan at ang tanging kalasag ay paninindigan. Dito magsisimula ang unang yugto ng laban. Ito ang ika-4 na kabanata, unang yugto ng digmaan.
Ang amoy ng bilangguan ay may sariling pagkakakilanlan. Isang pinaghalong amoy ng disinfectant, pawis at nawalang pag-asa. Ito ang amoy na matagal nang iniiwasan ni Dante. Ngunit ngayon, narito siya, naglalakad sa isang mahabang pasilyo kasama ang isang batang babae na tila walang bahid na takot sa kanyang mga mata. Ito ang unang beses na dinalaw ni Bituin ang kanyang ama simula nang ito ay makulong. Para kay Dante, isa itong kinakailangang hakbang. Kailangan niyang makausap ang kliyente niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Bituin na buong tatag na naglalakad sa tabi niya, naramdaman niyang hindi lang ito tungkol sa kaso. Ito ay tungkol sa muling pagbubuo ng isang pamilyang sinira ng kasinungalingan. Nang makarating sila sa visiting area, isang manipis na salamin ang naghihiwalay sa kanila kay Ambo. Ang dating masayahing mukha nito ay napalitan ng lungkot. Payat ito at may namumuong itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya si Bituin, isang liwanag ang biglang bumuhay sa kanyang mukha. Bituin, anak. Sabi ni Ambo sa teleponong nag-uugnay sa kanila. Ang boses ay garalgal. Tatay, sagot ni Bituin, idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Okay lang po kayo? Hindi sinagot ni Ambo ang tanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa anak. Ikaw, kumakain ka ba sa tamang oras? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, anak, ha? Tumayo lang si Dante sa isang tabi. Tahimik na nagmamasid. Ito ang hindi nakikita sa mga papel ng kaso. Ito ang hindi naririnig sa mga testimonya. Ang totoong bigat ng isang akusasyon. Hindi nito kinukulong ang isang tao lamang. Kinukulong nito ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang minutong kumustahan, hinarap ni Ambo si Dante. Attorney, salamat po. Salamat po sa pagtulong ninyo sa anak ko. Trabaho ko po ito, Mr. Magdiwang, sagot ni Dante. Pero kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyari. Sa sumunod na kalahating oras, kinuwento ni Ambo ang lahat. Walang labis, walang kulang. Isang simpleng kwento ng isang taong ginawa lamang ang kanyang trabaho. At sa buong panahong iyon, si Bituin ay nakikinig. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanyang ama, na para bang sa bawat salita nito ay lalo siyang humuhugot ng lakas. Kinabukasan sa opisina ni Dante, nagsimula ang kanilang kakaibang paghahanda. Sa isang mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakakalat ang mga legal documents, mga folder, at mga libro ng batas. Sa kabilang dulo, nakaupo si Bituin. Hindi na may hawak na notebook, kundi isang malaking papel at mga krayola. Ano yan? Tanong ni Dante. Nakakunot ang noo. Dinidrawing ko po yung opisina ni Mr. Del Mundo, sagot ni Bituin. Seryoso sa kanyang ginagawa. Para po maalala natin kung nasaan yung mga gamit. Pabiro sanang sasabihin ni Dante na hindi nila kailangan ng drawing ng isang bata. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hinayaan niya ito. Habang siya ay abala sa pagbabasa ng mga salaysay, si Bituin naman ay tahimik na gumuguhit. Maya-maya, tumayo ito at ipinakita sa kanya ang papel. Attorney, tingnan niyo po. Ang drawing ay simple, gawa ng isang bata. Ngunit ang mga detalye ay nandoon. Ang lamesa, ang upuan, ang bintana. At sa isang sulok, isang maliit na parihaba na may gulong. Ito po yung cart ni tatay. Dito niya po iniiwan yon kapag naglilinis siya. Paliwanag ni Bituin. At ito po. Itinuro niya ang isang bilog sa kisame. Ito po yung CCTV, pero natatakpan po ng cart yung pwesto kung saan nakalagay yung music box. Natigilan si Dante. Kinuha niya ang papel at tinitigan itong mabuti. Tama ang bata. Ang posisyon ng cart, na isang ordinaryong bagay lang para sa mga pulis, ay isang perpektong blind spot para sa nag-iisang CCTV sa silid. Paanong hindi nila ito napansin
Isang bagong paghanga ang nabuo sa puso ni Dante para sa bata. Hindi lang ito determinasyon, mayroon itong talinong hindi mo aakalain. Ngunit ang bawat hakbang nila pasulong ay may katapat na pag-atras. Kinahapunan, isang tawag ang natanggap ni Dante. Si Attorney Varga, ang punong abogado ng mga Del Mundo, ay gustong makipagkita. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Si Varga ay isang makisig na lalaki, mayabang ngumiti at may tinging mapanliit. Attorney Makisig, bati nito. Diretsahan na tayo. Alam nating pareho na walang patutunguhan ng kasong ito. Ang kliyente ko ay handang mag-alok ng 2 milyong piso bilang settlement. Para sa'yo at para sa pamilya ng janitor. Tanggapin nyo na at kalimutan na natin ang lahat. Ang alok ay nakakagulat. Napakalaki para sa isang kaso ng simpleng pagnanakaw. Kinumpirma nito ang hinala ni Dante. May itinatago sila. At kung hindi kami papayag, kalmadong tanong ni Dante. Ngumisi si Varga. Attorney, napakaganda ng reputasyon mo. Ikaw ang pinakamagaling. Sayang naman kung mababahiran yan dahil sa isang talunang kaso. Maraming paraan para sirain ang isang karera at marami kaming pera para gawin iyon. Ang banta ay hindi direkta, ngunit malinaw. Isang babalang nakabalot sa sutla. Tinitigan ni Dante si Varga. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang dating Dante ay baka nag-isip, baka kinonsidera ang alok. Ngunit ang Dante na kaharap ni Varga ngayon ay iba na. Sabihin mo sa kliyente mo, sabi ni Dante, ang boses ay matigas at malamig. Hindi ipinagbibili ang kliyente ko. Magkita na lang tayo sa korte. Tumayo si Dante at tinalikuran si Varga nang hindi man lang nililingon. Pagbalik niya sa kanyang opisina, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Opisyal na siyang bumangga sa isang pader, nagawa sa pera at kapangyarihan. Pagod siyang umupo sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Nang imulat niya ito, napansin niya ang isang plain brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala itong pangalan. Wala itong marka. Binuksan niya ito. Sa loob, isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Siya at si Bituin naglalakad palabas ng kulungan. At sa ilalim ng litrato, may isang sulat kamay na mensahe na isinulat gamit ang pulang tinta. Tumigil ka na, habang maaga pa. Napatitig si Dante sa litrato. Ang kanyang panga ay tumigas. Hindi na ito isang kaso. Isa na itong personal na laban. At isinali na nila ang isang batang walang kalaban-laban. Doon, sa malamig na katahimikan ng kanyang opisina, alam ni Dante na ang digmaan ay nagsimula na. Sabi nila, ang pinakamaliliit na detalye ang madalas na nagtatago ng pinakamalalaking kasagutan. Isang salitang nakalimutan, isang alaalang natabunan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, minsan, ang kailangan lang ay isang munting kislap ng nakaraan para muling sindihan ang apoy ng katotohanan. Ito ang 5 kabanata, ang lihim ng kahon. Lumipas ang mga linggo na parang mga tuyong dahong tinatangay ng hangin. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang kaso ay tila isang mataas at makapal na pader. Bawat ebidensyang sinusuri ni Attorney Makisig, bawat testimonya na binabalikan, lahat ay bumabalik sa iisang punto, ang salaysay ng security guard at ang bigat ng pangalan ng mga Del Mundo. Ang pag-asa ni Bituin ay unti-unting nanlamig, tulad ng kapeng madalas iwan ni Dante sa kanyang lamesa. Gabi-gabi, bago matulog, ang huling ginagawa ni Bituin ay ang buksan ang aparador ng kanyang ama. Doon, yayakapin niya ang isang luma nitong t-shirt na ginagamit sa trabaho. Mayroon pa rin itong amoy, isang pinaghalong amoy ng sabon at pawis. Amoy ng tatay, amoy ng seguridad. Sa pagyakap dito, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Isang Sabado ng umaga,
Habang naglilinis ng maliit nilang bahay, napagpasyahan niyang ayusin ang kwarto ng kanyang ama. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang itaboy ang lungkot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Habang pinupunasan niya ang maliit na mesang gawa sa kahoy kung saan madalas magkumpuni ng mga sirang gamit ang kanyang ama. Isang papel ang nahulog mula sa ilalim nito. Isang lumang sketch. Ang papel ay naninilaw na. Ang guhit, na gawa sa lapis, ay bahagya ng nabubura. Ngunit malinaw pa rin kung ano ito. Isang maliit na kahon na may takip. Sa ibabaw nito, may nakaukit na mga bulaklak. At sa gilid, isang maliit na pihitan. Ito ang drawing ng music box. Naupo si Bituin sa sahig, hawak ang papel. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pag-uusap na akala niya ay wala lang. Mga isang buwan bago ang insidente. Linggo ng hapon, nakaupo si Ambo sa labas ng kanilang bahay. May hawak na maliliit na tornilyo at gamit. Si Bituin ay naglalaro sa tabi niya. "Ano yan, Tay?" tanong niya noon. "Isang music box, anak," sagot ni Ambo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Galing sa opisina ni Sir Ricardo, itatapon na sana. Sabi ng isang katulong, "Sira daw kasi, sayang naman. Ang ganda pa naman." "Bakit po nasa inyo?" Hiningi ko ng permiso kung pwede kong subukang ayusin. Mahilig lang talaga akong magkumpuni, di ba? Ngumiti si Ambo. Malay mo, tumunog pa ulit. Masarap pakinggan ng musika habang naglilinis, pampawala ng pagod. Kinumpuni. Ang salitang yon ay biglang tumatak sa isip ni Bituin na parang kulog. Hindi nilinis, hindi pinunasan. Kinumpuni. Inayos, napabitaw siya sa hawak niyang damit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang kanyang tatay ay hindi lang basta janitor, isa siyang fixer. Mahilig siyang magayos ng mga sirang gamit. Lumang radyo, sirang upuan, tumutulong gripo. Iyon ang libangan nito. Bakit iyon importante? Kung sira ang music box, ibig sabihin may depekto ito. At kung inaayos ito ng kanyang ama, ibig sabihin binuksan niya ito. Nakita niya ang loob nito. Dali-daling kinuha ni Bituin ang telepono at tinawagan ang numero sa calling card na ibinigay sa kanya. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Makisig. Ang boses sa kabilang linya ay pagod at formal. "Attorney! Si Bituin po ito." Halos pasigaw niyang sabi, hindi maitago ang pananabik. "Bituin, may problema ba?" Tila nag-aalalang tanong ni Dante. "Attorney, naaalala ko po. Yung music box. Hindi lang po iyon basta ninakaw. Sira po yun. At kinukumpuni po yon ng tatay ko." Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig lang ni Bituin ang mahinang paghinga ni Dante. "Anong sabi mo?" tanong nito. Ang boses ay biglang naging matalas at alerto. "Sigurado ka ba dyan?" "Opo. Sinabi niya po sa akin. Itatapon na raw po sana, pero sinubukan niyang ayusin." Katahimikan ulit. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita si Dante. Ang kanyang boses ay may bagong enerhiya. "Bituin, napakagaling mo. Napakagaling mo. Huwag kang aalis dyan. May tatawagan lang ako." Sa kanyang opisina, napahampas si Dante sa lamesa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa biglaang realisasyon. Ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya ay sa wakas ay may posibleng sagot na. Bakit isang lumang music box? Dahil hindi ang kahon ang mahalaga. Mabilis siyang nag-dial sa kanyang telepono. "Pare, kailangan ko ng isa pang pabor. Malaki. May utang na loob ka sa akin. Tandaan mo yan. Kailangan ko ng high-resolution na litrato ng lahat ng anggulo ng isang ebidensya sa kaso ni Magdiwang. Oo, yung music box. Ipadala mo sa email ko. Ngayon na." Hindi nagtagal. Isang email ang pumasok. Binuksan niya ito. Lumabas sa kanyang screen
Ang mga litrato ng isang antigong kahon na gawa sa kahoy. Maganda ito, ngunit halatang luma na. Pinag-aralan niya ang bawat litrato, ang ibabaw, ang ilalim, ang mga gilid. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit alam na niya ngayon kung ano ang hahanapin. Ginamit niya ang kanyang mouse para mag-zoom in. Dinoble niya ang laki. Triple, hanggang sa ang bawat gasgas at hibla ng kahoy ay kitang-kita na. At doon, sa gilid, malapit sa bisagra, nakita niya ito. Isang siwang na kasing nipis ng sinulid. Isang halos hindi makitang linya na hindi bahagi ng orihinal na disenyo. Isang hiwa na ginawa para buksan ang isang tagong kompartimento. Napangiti si Dante, isang nangiting mapait at puno ng kasiguraduhan. Kaya pala, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa screen. Kaya pala handa silang pumatay para dito. Bigla, nagsalita siya sa kawalan na para bang kinakausap ang buong pamilyang Del Mundo. Hindi pagnanakaw ang motibo, pagkuha ng isang bagay na nasa loob nito. At sa eksaktong sandaling iyon, ang kanyang telepono ay muling tumunog. Isang rehistradong numero mula sa presinto. Attorney Makisig, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang pulis na tunog nagmamadali. Tumatawag lang po ako para ipaalam sa inyo. Nagkaroon po ng problema dito sa evidence room. Nagkalik po sa bubong. Nabasa po yung ilang ebidensya. Kumunot ang noo ni Dante. Anong ebidensya? Yung music box po sa kaso ni Magdiwang, sabi ng pulis. Tila nahihiya. Nasira po. Hindi na po mapapakinabangan. Nabitawan ni Dante ang kanyang mouse. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Napatitig siya sa litrato sa kanyang screen, ang nag-iisang patunay sa kanyang teorya. Ang katotohanang kahahanap pa lang niya ay sinira na rin pala. Kapag ang katotohanan ay nagsimulang sumilip, asahan mo ang ganti ng kadiliman, sapagkat ang mga taong nabubuhay sa anino ay gagawin ng lahat upang patayin ang anumang uri ng liwanag. At sa kanilang pagganti, wala silang sinasanto, matandaman o bata. Ito ang ika-6 na kabanata. Ganti ng mga Del Mundo. Isang aksidente, isang leak sa bubong. Anong kalokohan yon? Ang sigaw ni Dante ay umalingaw-ngaw sa kanyang opisina. Ang balita tungkol sa pagkasira ng music box ay hindi isang aksidente para sa kanya. Isa itong mensahe. Isang malinaw na mensaheng nagsasabing, alam namin, at kaya naming burahin ang lahat, na wala ang nag-iisang pisikal na ebidensya na magpapatunay sa kanyang teorya. Ang natira na lamang ay ang alaala ng isang bata at ang litratong nasa kanyang computer. Sa korte, halos wala itong silbi. Ang pader na kanilang binabangga ay lalo pang tumibay at tumaas. Ngunit ang pagwasak sa ebidensya ay simula pa lamang pala. Ang tunay na ganti ng mga Del Mundo ay mas marumi, mas personal, at mas malupit. Kinabukasan, isang tabloid ang nakarating sa kanyang opisina. At sa front page, naroon ang mukha ni Ambo Magdiwang, kuha mula sa isang police file. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at mapulang letra. Janitor na magnanakaw, may history pala ng panloloko. Naramdaman ni Dante ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Binasa niya ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan. Mga dating kapitbahay daw na nagsasabing mahilig mangutang si Ambo at hindi magbayad. Isang dating kasamahan sa trabaho na nagsabing nahuli na raw itong nag-uwi ng mga office supplies. Lahat ay gawa-gawa. Mga testimonya mula sa mga taong malamang ay binayaran para manira. Ipinipinta nila si Ambo hindi lang bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang masamang tao na nararapat lamang makulong. Ito ang kanilang armas. Ang pagwasak sa pagkatao. Agad niyang tinawagan si Bituin, ngunit huli na ang lahat.
Attorney, nakita ko na po, sabi ng bata sa kabilang linya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Sinungaling po sila. Lahat po yan, kasinungalingan. Nang hapong iyon, sa pasilyo ng korte, nakita ni Dante si Attorney Varga na mayabang na nakikipagtawanan sa ibang mga abogado. Hindi na nakapagpigil si Dante. Nilapitan niya ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Varga! Tawag niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Napalingon si Varga. Ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang labi. Makisig, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Alam kong kayo ang may gawa nito, sabi ni Dante. Idiniin ang daliri sa dibdib ni Varga. Ang pagpapakalat ng kasinungalingan sa didyaryo, napakababa ng tingin ninyo sa sarili ninyo. Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot ni Varga. Tinabig ang kamay ni Dante. Ang media ay malaya. Kung may baho ang kliyente mo, hindi namin yon problema. Wala siyang baho. Kayo ang mabaho. Ang buong sistema ninyo. Halos pasigaw na si Dante. Ang mga tao sa paligid ay napatingin na sa kanila. Ang kanyang profesional na pagtitimpi ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng purong galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang galit ng isang batang nakapanood sa pagyurak sa pangalan ng sarili niyang ama. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Makisig, banta ni Varga. Ang ngiti ay nawala na. Baka pati ikaw, may mahanap ang media na baho. Tumalikod si Varga at naglakad palayo. Iniwan si Dante na nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Ngunit ang pinakamasaklap na balita ay dumating kinagabihan, isang tawag mula sa kulungan. Nagkaroon daw ng gugulo sa loob at si Ambo Magdiwang ay isa sa mga nasaktan. Dali-daling nagtungo si Dante sa ospital ng bilangguan at doon niya naabutan si Bituin. Nakaupo sa labas ng kwarto, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Walang luhang pumapatak, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Nang pumasok sila, nakita nila si Ambo na nakahiga sa kama. May benda ito sa ulo. Isang malaking pasa ang nangingitim sa kanyang pisngi at ang kanyang braso ay nakasemento. Binugbog siya. Hindi ito gulo. Ito ay isang pag-atake. Tatay, hikbi ni Bituin. Sa wakas ay bumigay na ang kanyang emosyon. Niyakap niya ang kamay ng kanyang ama. Idinilat ni Ambo ang kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang ngumiti para sa kanyang anak. Okay lang ako, Bituin ko. Malakas ang tatay. Ngunit nang tumingin siya kay Dante, ang kanyang mga mata ay nag-iba. Mayroon itong takot, isang babala. Attorney, mahinang sabi ni Ambo. Para sa akin to, babala daw po. Pagkatapos ay bumaling siya kay Bituin, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Anak, mag-ingat ka. Mag-ingat na mag-ingat ka. Tumayo si Dante sa gilid ng silid, isang tahimik na anino. Ang eksenang nasa harap niya, ang bugbog na ama, ang umiiyak na anak, ay isang kutsilyong direktang tumusok sa kanyang pinakamatandang sugat. Bumalik ang lahat. Ang pakiramdam ng pagiging isang batang walang kapangyarihan habang dinudurog ng mundo ang kanyang pamilya. Gabi na nang bumalik si Dante sa kanyang opisina. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Gusto na niyang sumuko. Para saan pa ang laban kung pati buhay ng kliyente niya ay nasa panganib na? Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, natigilan siya. Nakahalo ang lahat ng gamit. Ang mga libro ay nasa sahig. Ang mga papel ay nagkalat. May nanloob, may naghalughog, at sa gitna ng kanyang malaking lamesa. Sa gitna ng lahat ng gulo, may isang bagay na nakapatong. Isang bagong music box, makintab at walang gasgas. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang takip nito. Ngunit hindi isang malamyos na himig ang tumugtog.
Isang boses ang lumabas mula sa isang maliit na speaker sa loob. Isang boses na malamig, makapangyarihan, at puno ng pagbabanta. Ang boses ni Don Ricardo Del Mundo. "This is your last warning, Attorney Makisig. Ano ang gagawin mo kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang iyong huling sandigan, ay bigla kang tinalikuran? Saan ka huhugot ng lakas kapag ang liwanag na iyong sinusundan ay kusa ng namatay? Ito ang sandali kung saan ang isang munting puso ay masusubok sa pinakamatinding paraan. Ito ang ikapitong kabanata. Nawawala ang lahat." Kinabukasan, ang ulan ay walang tigil sa pagpatak, na para bang nakikidalamhati sa bigat na nararamdaman ni Bituin. Bawat patak sa kanilang bubong na yero ay isang paalala ng bawat luhang pinipigilan niya. Pagkatapos ng pagbisita sa ospital, hindi na siya natulog. Umupo lang siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang lunsod na nilalamon ng kulay abong kalangitan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso na kumakapit pa rin sa pag-asa. At ang pag-asang yon ay may pangalan. Attorney Dante Makisig. Alam niyang natakot ito sa nangyari. Alam niyang galit ito. Pero naniniwala siyang hindi sila nito iiwan. Hindi nito kayang iwan ang laban. Isang tawag sa telepono ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Si Attorney Makisig. Gusto nitong makipagkita sa isang coffee shop malapit sa kanila. "May mahalaga lang tayong pag-uusapan," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses nito ay kakaiba. Walang emosyon, malamig. Mabilis na naghanda si Bituin. Sa kabila ng ulan, naglakad siya patungo sa kanilang tagpuan. Bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit pilit niya itong iwinawaksi. Baka may bago ng plano, baka may naisip na itong paraan. Naabutan niya si Dante na nakaupo sa isang sulok ng coffee shop, nakatingin sa labas ng bintana. May isang tasa ng kapeng hindi pa nababawasan sa kanyang harapan. Nang umupo si Bituin, tumagal ng ilang segundo bago siya nito nilingon. At nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Bituin ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mga mata ni Dante ay blangko. Ang apoy na nakita niya noong mga nakaraang araw, ang galit, ang determinasyon, lahat ng iyon ay wala na. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa. Pagod. Pagsuko. Bituin. Panimula niya. Ang kanyang boses ay mababa at hirap lumabas. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat. Ang kaso. Ang mga nangyayari. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng bata. Ang tingin niya ay nakapako sa tasa ng kape. Hindi na natin pwedeng ituloy ito. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakita. Ano po? Nauutal na tanong ni Bituin. Umaasang nagkamali lang siya ng dinig. Hindi tayo mananalo. Pagpapatuloy ni Dante. Sinira na nila ang ebidensya. Binayaran nila ang media. At ngayon, sinasaktan na nila ang tatay mo. Ang susunod, baka ikaw na. Itinaas niya ang kanyang tingin. At sa wakas, nakita ni Bituin ang totoong emosyon sa mga mata nito. Takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa harapan niya. Kinausap ko na si Attorney Varga, sabi niya, at ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Bituin. May alok sila. Kung aaminin ng tatay mo ang kasalanan, gagawin nilang lesser officer. Ilang buwan lang sa kulungan at makakalaya na siya. Ito na ang pinakamagandang paraan, Bituin, para matapos na ito, para maging ligtas na kayo. Nagsimulang umiling si Bituin, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay naging mabilis. Hindi po yan totoo. Hindi po yan ginawa ng tatay ko. Bakit po siya aamin sa kasalanang hindi niya ginawa? Dahil minsan,
Ang pagsuko ay ang pinakamatapang na bagay na pwede nating gawin. Bahagyang tumaas ang boses ni Dante, puno ng pighati, para protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Pero nangako po kayo, humihikbing sabi ni Bituin. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nangako po kayo, sinabi niyo lalaban tayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang suntok kay Dante. Napayuko siya, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang imahe ng isang malakas at kumpiyansang abogado ay biglang naglaho. Ang nakikita na lang ni Bituin ay isang taong talunan, isang taong pinili ang kaligtasan kaysa sa prinsipyo, isang taong katulad ng lahat ng iba pa na tumalikod sa kanila. Patawarin mo ako, Bituin. Bulong nito, ang boses ay basag. Hindi ko kaya. Hindi na hinintay ni Bituin na may sabihin pa ito. Tumayo siya. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kawalan ng pag-asa. Tumakbo siya palabas ng coffee shop, palabas sa umuulan. Hindi niya alintana ang pagkabasa, hindi niya alintana ang lamig. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa taong sumira sa kanyang huling piraso ng pag-asa. Sa loob ng coffee shop, naiwan si Dante na mag-isa. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at malakas na sinuntok ang lamesa na ikinagulat ng ibang mga customer. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib, isang duwag. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili, isang duwag na piniling takbuhan ang mismong laban na sumira sa kanyang pagkabata. Sa kabilang dako, nakaupo si Bituin sa gilid ng kama sa ospital, sa tabi ng natutulog niyang ama. Pakiramdam niya ay mag-isa na lang talaga siya sa buong mundo. Ang lahat ng pinaghirapan nila, lahat ng tapang na inipon niya ay nawalan ng saysay. Talo na sila. Sa tabi ng kama, may isang maliit na libro. Ang paborito niyang libro ng mga fairy tale na madalas basahin ng kanyang ama. Kinuha niya ito. Ang mga pahina ay basa na rin ng kanyang luha. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. At doon, sa ilalim ng larawan ng isang prinsesang nakatingin sa mga bituin, may isang sulat kamay. Isang maikling pangungusap na isinulat ng kanyang ama noong kaarawan niya. Kahit anong dilim, laging may bituin. Napahagulol si Bituin. Niyakap niya ng mahigpit ang libro. Ang mga salita ng kanyang ama. Ang pangalan niya. Bituin. Isang paalala, isang pangako. Dahan-dahan, ang kanyang mga hikbi ay humina. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, kahit na namumugto, ay may biglang nagbago. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas matatag. Hindi pa tapos ang laban. Kung tinalikuran siya ng kanyang abogado, kung sumuko na ang lahat, kung wala nang natitirang kakampi. Kung gayon, siya na lang. Siya na lang ang tatapos nito. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi matatagpuan sa aklat ng batas, kundi sa aklat ng mga kwento. Sapagkat ang isang kwentong isinulat mula sa puso ay may kakayahang gawin ang hindi kayang gawin ng 1,000 argumento. Ang gisingin, ang natutulog na konsensya, at ipadinig ang tinig ng katotohanan. Ito ang 8 kabanata. Ang kwento ng hari at ng karpintero. Ang hangin sa loob ng korte sa araw na yon ay mabigat at puno ng pagtanggap sa isang hindi maiiwasang katapusan. Ang lahat ay nasa kani-kanilang pwesto. Ang taga-usig, ang mga abogado ng Del Mundo na may mayayabang na ngiti, at si Ambo Magdiwang na nakaupo sa silya ng akusado. Ang kanyang mukha ay blangko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa isang sulok ng silid, malapit sa pinto,
nakatayo si Dante makisig, hindi bilang abogado, kundi bilang isang manonood. Dumating siya para siguraduhing matutupad ang napagkasunduan, isang formalidad na lamang para tapusin ang kaso at ang kanyang sariling kahihiyan. Bawat segundo na naroroon siya ay isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Handa na ba ang depensa na ibigay ang kanilang huling pahayag? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay walang gana. Tila ba alam na niya ang kahahantungan ng lahat? Ang abogadong itinalaga ng korte para kay Ambo ay tumayo. Isang matandang lalaki na pagod na sa sistema. Yes, Your Honor. Ang aking kliyente ay... Sandali po. Isang maliit ngunit malinaw na tinig ang pumutol sa katahimikan. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan nito. Sa gitna ng silid, dahan-dahang tumayo si Bituin di Makulangan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay nakatirintas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang tapang. Ang batang umiiyak kahapon ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang mandirigma. Your Honor, sabi niya, ang kanyang tingin ay diretso sa hukom. Maari po ba akong magsalita? Bilang anak po ng akusado, huling kahilingan ko na lang po sana. Nagulat ang hukom, kumunot ang noo ni Attorney Varga. Maging si Dante ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa ng batang ito? Ang hukom, marahil dahil sa pag-usisa o sa bahid ng awa ay tumango. Sige bata, pero gawin mong mabilis. Naglakad si Bituin papunta sa gitna. Hindi sa witness stand, kundi sa isang espasyong kita ng lahat. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang librong daladala niya, at nagsimula. Hindi po ako mag-aalok ng ebidensya o testimonya, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Gusto ko lang po magbahagi ng isang maikling kwento. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Isang kwento? Anong kalokohan ito? Noong unang panahon, pagpapatuloy ni Bituin, hindi pinapansin ang mga reaksyon. Sa isang malayong kaharian, may isang haring napakayaman. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay bahagyang tumingin sa direksyon ni Don Ricardo del Mundo na nakaupo sa unang hilera na parang isang tunay na hari. Ang hari ay may isang paboritong pag-aari, isang maliit na kahon na tumutugtog ng magandang musika, ngunit isang araw nasira ang kahon at hindi na ito tumunog. Si Dante, na nakasandal sa pader, ay biglang napatuwid ng tayo. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog. Nagsimula niyang maintindihan. Sa kaharian, patuloy ni Bituin. May isang simpleng karpintero. Siya ay matapat, masipag at magaling magkumpuni. Isang araw, ipinatawag siya ng hari. Karpintero, sabi ng hari, ayusin mo ang aking kahon. Masayang tinanggap ng karpintero ang utos. Dinala niya ang kahon sa kanyang maliit na tahanan at sinimulang ayusin ito. Ang mga mata ni Ambo ay nanlaki sa pagkamangha. Ang kwentong madalas nilang pag-usapan ng kanyang anak, ginagamit nito ngayon. Habang kinukumpuni ng karpintero ang kahon, may natuklasan siyang isang lihim. Sa ilalim pala ng mga mekanismo ng musika, may isang tagong lagayan. At sa loob ng lagayan na yon, may isang maliit na papel. Nakasulat sa papel ang mga magic numbers ng hari. Nagsimulang mag-init ang tenga ni Dante. Magic numbers. Hindi ito isang simpleng kwento. Ito ay isang alegorya, isang matalinong paghahayag. Ang mga magic numbers na ito, sabi ni Bituin, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, ay kayang maglipat ng ginto mula sa kabangyaman ng kaharian patungo sa sariling bulsa ng hari nang walang nakakaalam. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang metapora ay malinaw na parang sikat ng araw. Money laundering, bank account numbers, offshore transactions,
Si Don Ricardo ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tungkod ay nagsimulang humigpit. Si Attorney Varga ay tumayo. Objection, Your Honor. This is absurd. Ito ay isang fairy tale. Hayaan niyo siyang matapos. Utos ng hukom. Ang kanyang mga mata ay hindi na inaantok. Ngayon, siya ay ganap na interesado. Hindi natinag si Bituin. Tumingin siya sa kabilang direksyon sa isang binatang nakaupo sa likod ni Don Ricardo, ang kanyang anak, si Ricardo Jr., isang kilalang playboy. Ngunit ang kaharian ay mayroon ding isang batang prinsipe. Mahilig siyang maglaro at isugal ang pera ng kaharian. Sabi ni Bituin, ang kanyang mga mata ay nakapako sa binata. Isang gabi, kinuha ng prinsipe ang kahon mula sa paggawaan ng karpintero. Akala niya ay may lamang ginto ito, ngunit sa kanyang pagmamadali at kapabayaan, naiwala niya ang kahon. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ang pagbabago sa mukha ni Ricardo Jr. Ang kulay nito ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tumingin muli si Bituin sa hukom. Nang malaman ng hari na nawawala ang kahon at ang lihim nito, natakot siya. Kailangan niya ng isang taong mapagbibintangan, isang taong walang kalaban-laban. At sino pa ba ang kanyang pinili? Kundi ang matapat na karpintero. Tinapos niya ang kanyang kwento. Ang huling pangungusap ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Bituin, hindi na bilang isang tagapagkwento, kundi bilang isang anak. Your Honor, ang tatay ko po ang karpintero sa kwentong yan. At ang tanong ko po, sino po kaya ang hari at ang pabayang prinsipe sa totoong buhay? Ang tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Sapagkat sa takot na bumalatay sa mukha ng anak ni Don Ricardo, ang buong korte ay nakahanap na ng isang posibleng katotohanan na mas kapani-paniwala pa kaysa sa lahat ng ebidensyang inilatag sa kanila. May mga sandali sa buhay na ang isang simpleng kwento ay nagiging mas makapangyarihan pa sa 1,000 espada. Ito ang sandali kung saan ang tapang ng isang bata ay yayanig sa pundasyon ng kapangyarihan at ang katotohanang matagal nang itinago ay biglang hahanap ng siwang upang makawala. Ito ang 9 na kabanata. Pagbagsak ng tore. Ang kwento ni Bituin ay naiwang nakabitin sa hangin, ngunit ang epekto nito ay parang isang malakas na lindol na umuga sa buong korte. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng mga bulungan. Ang mga mata ng lahat ay hindi na nakatingin sa hukom, kundi palipat-lipat sa pagitan ng namumutlang si Ricardo Jr. at ng kanyang amang si Don Ricardo, na ang muka ay tila isang maskarang gawa sa bato, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Your Honor, this is a mockery of the court. Sigaw ni Attorney Varga, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Pinagtatawanan tayo ng isang bata. I move to strike his entire testimony, or whatever that was. Ngunit bago pa man makasagot ang hukom, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran ng silid. Isang boses na matagal nang nanahimik, ngunit ngayon ay puno ng bagong lakas. Hindi iyan isang simpleng kwento, Your Honor. Lahat ay napalingon. Si Dante Makisig, na kanina'y nakatayo lang sa isang sulok, ay naglakad pasulong. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Ang pag-aalinlangan at takot sa kanyang mga mata ay wala na. Ang nakikita na lang ng lahat ay ang Dante Makisig na kilala nila. Ang pinakamagaling, ang hindi natitinag. Pero ngayon, mayroon ng kakaiba sa kanya. Mayroon ng apoy. Ang kwento ng batang ito, pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang tingin ay nakatuon sa hukom, ngunit ang kanyang mga salita ay patama sa mga del mundo. Ay isang matalinong interpretasyon ng mga pangyayari.
batay sa mga katotohanang pilit ninyong ibinabaon. Tumayo siya sa tabi ni Between, isang simbolikong kilos ng pagpanig. Totoo, Your Honor, nawala na ang music box. Aksidenteng nasira. Ngunit meron akong kopya ng mga litrato nito bago ito nawasak. Itinaas niya ang kanyang telepono. At sa mga litratong ito, makikita ang isang tagong kompartimento, isang bagay na hindi alam ng mga investigador dahil ang tanging tiningnan nila ay kung ano ang nasa labas, hindi kung ano ang nasa loob. Objection! Speculation! Sigaw muli ni Varga. Hindi ito haka-haka. Sagot ni Dante, ang kanyang boses ay dumadagundong. Ito ay koneksyon. Kinokonekta natin ang isang sirang music box na inaayos ng isang matapat na janitor. Ang biglaang pagkawala nito, ang hindi pangkaraniwang interes ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa sa isang mumurahing bagay at ang takot na kitang-kita ngayon sa mukha ng anak ni Don Ricardo. Lumingon si Dante at diretsahang tiningnan si Ricardo Jr. Nasaan ka noong gabing iyon, Mr. Del Mundo Jr.? Mayroon bang makakapagpatunay na wala ka sa lugar kung saan naiwala ang music box na ayon sa kwento ay kinuha ng isang pabayang prinsipe? Si Ricardo Jr. ay parang isang isdang kinakapos sa hininga. Nagpapawis ang kanyang noo. Tumingin siya sa kanyang ama para humingi ng tulong, ngunit si Don Ricardo ay nakatingin lang sa malayo. Ang kanyang panga ay matigas. Ang tore ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. At sa sandaling iyon, ang pinto sa likod ng korte ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaking nasa mid-50s, payat, at may suot na makapal na salamin ang pumasok. Siya ay kinakabahan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga hakbang. Naglakad siya papunta sa gitna. Sino ka? Tanong ng hukom. Ang lalaki ay yumuko ng bahagya. Ako po si Alberto Reyes, Your Honor, ang dating chief accountant ng Del Mundo Corporation for 25 years. Ang pangalan ay tila isang bombang sumabog sa kampo ng mga Del Mundo. Si Varga ay napanganga. Maging si Don Ricardo ay hindi na napigilan ng gulat sa kanyang mukha. Mr. Reyes, sabi ng hukom, ano ang ginagawa mo rito? Your Honor, sabi ni Alberto, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Tinanggal po ako sa trabaho isang buwan na ang nakalipas nang walang dahilan. Pinagbantaan po nila ang aking pamilya para manahimik. Ngunit, narinig ko po ang kwento ng batang ito sa labas. Itinuro niya si Between at napagtanto ko pong hindi na kaya ng konsensya ko. Tumingin siya sa hukom. Mayroon po akong itetestigo. Objection! Your Honor, this is highly irregular. Desperadong sigaw ni Varga. Objection overruled! Matigas na sabi ng hukom. Manatili kayo sa inyong pwesto, Attorney Varga. Mr. Reyes, magpatuloy ka. Huminga ng malalim si Alberto Reyes. Ang magic numbers po na tinutukoy sa kwento, totoo po iyon. Mayroon pong isang USB flash drive na nakatago sa loob ng music box na yon. Isang kopya ng lahat ng illegal na transaksyon, lahat ng dummy accounts, lahat ng ebidensya ng money laundering ng kumpanya sa loob ng 10 taon. Ako po ang pinilit nilang gumawa noon. At ako rin po ang gumawa ng kopya para sa aking proteksyon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na USB flash drive. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Nang malaman kong nawawala ang music box, alam kong delikado na. At nang mabalitaan kong isang inosenteng janitor ang idinidiin nila, hindi ko na po kinaya. Iyon na ang huling dagok. Ang tore ay tuluyan ng gumuho. Sa isang senyas mula sa hukom, nilapitan ng mga gwardya ng korte si Don Ricardo Del Mundo at ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-flash ng mga kamera mula sa media na biglang pumasok at nang sigawan, isang tahimik na eksena ang naganap. Si Ambo Magdiwang ay idineklarang inosente.
Ang posas na nasa kanyang mga kamay ay tinanggal. Dahan-dahan siyang tumayo, tila hindi pa rin makapaniwala. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang kanyang anak. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong korte. Tumakbo si Bituin at sa isang mahigpit na yakap, ang ama at anak na pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling nagkasama. Mula sa di kalayuan, pinanood sila ni Dante. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi pilit, hindi malamig. Isang nangiting totoo na nagmula sa isang pusong pagod na, ngunit sa wakas ay muling natutong maniwala. Pagkatapos ng bawat bagyo, laging sumisikat ang araw. At sa pagsikat nito, dala niya ang pangako ng bagong simula, ang paghilom ng mga sugat, at ang liwanag na magpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang mga bituin ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon upang muling magningning. Ito ang huling kabanata, ang muling pagsikat ng mga bituin. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga Del Mundo. Ang balita ay kumalat na parang apoy, naging laman ng bawat telebisyon at pahayagan. Ngunit sa barangay Mapayapa, ang ingay ng mundo ay tila isang malayong alingawngaw na lamang. Ang kapayapaan ay bumalik na sa maliit na bahay ni na Ambo at Bituin. Ang amoy sa loob ng kanilang tahanan ay hindi na amoy ng lungkot, kundi amoy ng bagong lutong adobo. Si Ambo, na malaya na at unti-unti nang bumabalik ang dating sigla, ang siyang abala sa pagluluto. Si Bituin naman ay nakaupo sa kanilang maliit na lamesa, abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Normalidad. Isang simpleng normalidad na dati ipinagsasawalang bahala lang nila. Ngunit ngayoy itinuturing na nilang isang kayamanan, isang katok sa pinto, ang pumutol sa kanilang katahimikan. Hindi na ito ang marahas na kalabog ng pulis, kundi isang magaan at magalang na pagkatok. Nang buksan ito ni Ambo, bumungad sa kanila ang isang pamilyar na mukha. Si Attorney Dante Makisig, ngunit iba na ang kanyang anyo ngayon. Wala na ang mamahaling suit at necktie. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Sa kanyang mga mata, wala na ang lamig at pagod. Napalitan ito ng isang bagay na mas mainit, mas payapa. Attorney? Gulat na bati ni Ambo. Tuloy po kayo. Dante na lang po, Mang Ambo. Nakangiting sabi ni Dante, sabay abot ng isang bayong ng mga prutas. Napadaan lang. Naamoy ko yata ang paborito kong ulam. Ang gabing iyon ay napuno ng kwentuhan at tawanan. Kumain sila ng sabay-sabay sa maliit na lamesa. Ang dating magaspang na janitor, ang batang bayani, at ang dating aroganteng abogado. Tila sila isang kakaibang pamilya na pinagbuklod ng isang digmaang hindi nila inaasahan. Habang naghuhugas ng pinggan, nagkaroon ng pagkakataon si Ambo na kausapin si Dante ng masinsinan. Dante, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ako po dapat ang magpasalamat, Mang Ambo, sagot ni Dante habang pinupunasan ng isang plato. Kayo, lalo na si Bituin, ang nagpaalala sa akin kung bakit nga ba ako naging abogado in the first place. Nalimutan ko na po kasi. Nagkwento si Dante tungkol sa kanyang ama, sa karpinterong idiniin din sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Ito ang unang beses na ibinahagi niya ang kanyang pinakamasakit na lihim. At habang nakikinig si Ambo, nakita niya hindi ang isang tanyag na abogado, kundi ang isang anak, na naghahanap din ng hustisya para sa sariling nakaraan. Patawarin mo ako, Dante, kung may isang sandaling gusto na kitang sukuan. Pag-amin ni Dante, natakot ako. Ayokong maulit ang nangyari sa pamilya ko sa inyo. Naiintindihan ko, anak. Sabi ni Ambo, tinapik ang balikat ni Dante. Ang mahalaga, sa huli, pinili mong bumalik sa tama.
Sa labas, sa kanilang maliit na bakuran, nakaupo si Bituin sa isang bangkong kahoy, nakatingala sa kalangitan. Ang mga ulap ay wala na. Ang langit ay malinis. At ang libu-libong bituin ay tila mga diamanteng isinaboy sa isang itim na tela. Nilapitan siya ni Dante. May daladalang isang bagay na nakabalot sa papel. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang regalo. Binuksan ito ni Bituin, isang makapal na libro. The Law and Justice, basa niya sa pamagat. Sa unang pahina, may nakasulat na dedikasyon. Para kay Attorney Bituin Di Makulangan, ang pinakamatapang kong kasama sa laban. Huwag kang titigil mangarap, Dante. Napangiti si Bituin, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat po, Attorney. Dante, magsimula ka ng mag-aral, pabirong sabi ni Dante. At kapag handa ka na, ipapangako ko sa'yo, ako ang magiging unang guro mo. At balang araw, magiging partner kita sa sarili nating law firm. Ang pangako ay hindi lang isang alok. Ito ay isang pagkilala, isang pag-asa para sa hinaharap. Tumayo sila roon, ang abogado at ang kanyang munting inspirasyon, parehong nakatingala sa langit. Ang ganda po nila, no? Bulong ni Bituin, tinutukoy ang mga bituin. Lagi lang po pala silang nandyan. Minsan lang po natin nakakalimutang tumingala. Napangiti si Dante. Tama ang bata. Ang hustisya, ang katotohanan, ang pag-asa. Parang mga bituin. Laging nariyan. Minsan, natatakpan ng ulap ng kasinungalingan at takot. Ngunit hindi sila nawawala. At kailangan lang ng isang taong may sapat na tapang na tumingala at maniwala para muli nilang ipakita ang kanilang liwanag. At sa gabing iyon, sa isang tahimik na barangay, sa gitna ng isang maingay na syudad, ang tatlong buhay na pinagtagpo ng isang kahon ng musika ay nakahanap ng sarili nilang kapayapaan sa ilalim ng muling pagsikat ng mga bituin. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso, sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, at sa tapang na manindigan para sa tama. Gaano man ito kahirap, ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit, ay may kakayahang maging bituin sa dilim para sa mga taong ating minamahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Bituin, Ambo at Dante. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong gabi? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ang nagsisilbing gabay at lakas namin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.